Ang tunay na tapang ng isang sundalo ay pagpapakumbaba at pagpapatawad. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Tuesday, June 16, 2026, ng ika-11 linggo sa karaniwang panahon. Bilang mga sundalo, sinasanay kayong maging matapang. Matapang sa harap ng panganib. Matapang sa panahon ng krisis. Matapang sa pagtupad ng misyon. Ngunit may isang uri ng tapang na mas mahirap kaysa humarap sa kalaban. Ang tapang na umamin ng pagkakamali. Ang tapang na magpakumbaba. Ang tapang na magpatawad. Maraming tao ang kayang lumaban. Ngunit hindi lahat ang kayang magsabing nagkamali ako. Patawad. Pinapatawad kita. At iyan ang hamon ng ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito. Sa unang pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari, chapter 21 verses 17 to 29, napakinggan natin ang pagpapakumbaba ni Ahab. Sa unang pagbasa, hinarap ni Propeta Elias si Haring Ahab dahil sa kanyang kasalanan laban kay Nabot. Ginamit ni Haring Ahab ang kanyang kapangyarihan upang makuha ang gusto niya. Ngunit nang harapin siya ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Elias, nagpakumbaba siya, nagluksa siya, nag-ayuno siya, at inamin niya sa kanyang sarili na nagkasala siya. Mga kapatid, sa buhay militar, mahalaga ang accountability. Kapag may pagkakamali sa operasyon, sa trabaho o sa pamumuno, hindi lumalakas ang isang tao sa pamamagitan ng pagtatago ng kanyang pagkakamali. Lumalakas siya kapag marunong siyang umamin at matuto. Ang tunay na leader ay hindi yung laging tama, kundi yung marunong tumanggap kapag siya ay nagkamali. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Mateo, chapter 5, verses 43 to 48, sinabi ni Jesus, "Ibigin ninyo ang inyong kaaway, ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo." Napakahirap nito. Lalo na para sa mga taong nasaktan, pinagtaksilan o ginawan ng hindi tama. Sa buhay sundalo, maaring may mga pagkakataon na may nakasakit sa iyong damdamin. May hindi naging patas sa iyo. May nagsalita laban sa iyo. May nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa loob ng unit. Natural lamang na magalit. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag mong hayaang ang galit ang maghari sa iyong puso. Dahil kapag ang galit ang namumuno sa atin, nawawala ang ating kapayapaan. At kapag nawawala ang kapayapaan ng puso, naaapektuhan ang ating misyon, pamilya, at relasyon sa Diyos. Sa unang pagbasa, natuto si Ahab na magpakumbaba. Sa Ebanghelyo, tinuturuan tayo ni Jesus na magpatawad. Kaya malinaw ang paalala. Ang mabuting sundalo ay marunong umamin ng pagkakamali. Ang mabuting Kristiyano ay marunong magpatawad. At ang tunay na alagad ni Kristo ay marunong gawin ang pareho. Mga kapatid, hindi lahat ng laban ay nasa larangan. May mga laban na nasa loob ng ating puso. Laban sa pride, laban sa galit, laban sa sama ng loob, laban sa paghihiganti. At minsan, ito ang pinakamahirap na laban. Mas madaling humawak ng armas kaysa bitawan ang galit. Mas madaling mag-utos kaysa humingi ng tawad. Mas madaling gumanti kaysa magpatawad. Ngunit iyan ang uri ng katapangan na hinihingi ni Jesus sa atin. Ang sukatan ng isang sundalo ay hindi lamang kung gaano siya katapang sa labanan, kundi kung gaano siya katatag sa kanyang karakter. Ang tunay na sundalo ni Kristo ay marunong magsabi ng nagkamali ako. Marunong magsabi ng patawad. Marunong magsabi ng pinapatawad kita. Dahil ang pagpapakumbaba ay tanda ng lakas. At ang pagpapatawad ay tanda ng tunay na katapangan. Kaya may pagkakamali ba akong kailangang aminin?
May tao ba akong kailangang patawarin? May galit ba akong matagal nang dinadala? Tandaan, ang pagmamataas ay nagpapabigat ng puso. Ang galit ay sumisira ng kapayapaan. Ang pagpapakumbaba ay nagbubukas ng daan sa awa. Ang pagpapatawad ay nagdudulot ng kapayapaan. At ang tunay na sundalo ay hindi lamang marunong lumaban. Marunong din siyang magpakumbaba at magmahal. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, bigyan mo kami ng tapang na aminin ang aming pagkakamali. Bigyan mo kami ng lakas na magpatawad sa mga nakasakit sa amin. Alisin mo ang anumang galit at sama ng loob sa aming puso. At gawin mo kaming sundalong may integridad, disiplina, at pusong marunong magmahal. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.